Eto pag-usapan natin survey. Oh, survey. Pero iba naman 'to, iba. Iba yung resulta ng survey. Iba yung resulta ng survey, mga kababayan. Ang weird. Pero mamaya natin pag-usapan 'yan, yung detalye niyan. Oo. Dito muna tayo sa bagong may interview kasi si presidente sa Bloomberg yata 'yon eh. Oo, Bloomberg yata. Sinabi niya na magbabati na raw ang Philippines and China. Oo. Ito kaya yun, guys. Well, I think etong si PBBM is talagang tawag dito, a Machiavellian president. Oo. Kasi nakakita siya ng opportunity and he took advantage of it. Akala ng mga DDS, mga kababayan, ito rong si PBBM ang sumuko. Mali kayo ng basa, guys. Oo, mga ka-DDS. Mali kayo ng basa, mga ka-DDS. Oo. Kala nyo si Presidente Bongbong Marcos ang lumalapit? Oo. Between the Philippines and China, mas malaki ang konsumo ng oil ng China kaysa Pilipinas. Mas industrialized ang China eh. Mas maraming manufacturing plants doon. So mga kababayan, mukhang tinake advantage ni Presidente ang pagkakataon para maisahan ang China dito. Oo. Bakit? Kasi ito kasi yung balita kanina na to some degree medyo ikinagulat ko. Sabi ni Presidente, Marcos sees a reset in the Philippine-China ties amid global shifts. Ayun. Magbabati na raw ang Pilipinas at ang China. Yan ang sinabi sa balita kanina. Pakinggan natin to. East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na may dahilan na para sa joint oil exploration. Kasama po ang China sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Hina naman eh. Kaya pala mahina eh. Uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Ulit. Ayusin natin. Minute eh. Mahina kanina eh. Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration. Kasama po ang China sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Di maikakailang uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Pero sa nangyayari ngayong gulo sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng American media agency na Bloomberg, bukas siya na i-reset ang relasyon sa China. I think totoo hindi siya fake news, guys ha. Totoong nangyari. Totoo ang sinabi ni Presidente ha. So hindi siya fake news. O, tuloy natin. It's going to happen. I don't think that's something that that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect. And there will have to be a new normal. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo, tinanong ang Pangulo kung bukas siya sa isang joint oil and gas exploration kasama ang China. Kahit sa pinagtatalo ng teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Sagot ng Pangulo, baka raw ngayon merong dahilan para gawin na ito. Something that we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. Punto ng Pangulo, hiwalay naman daw ang kalakalan ng dalawang bansa sa away nito sa teritoryo. We've always tried to differentiate the territorial disputes from our trade arrangements. Many investors. Di ba yan ang binabatikos ng mga DDS kay PBBM? Di ba? Yan ang binabatikos nila kay PBBM. Iba naman yung territorial dispute sa China tsaka yung ating economy, bla bla bla. Dahil inaaway mo si China, hindi mo humihina ngayon ekonomiya natin, bla 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 bla. Ano, bumabatikos pa ba sila?
Mm. Try nila batikusin yan. Hindi magmumukha silang tanga na naman. As usual. Diba? Try nila batikusin yan. Sabi ni Ultra Tito, naku, malilito mga DDS niyan. Malilito talaga, guys. Oo. Diba? Pero ang spin dito ng mga DDS, syempre mga spin doctors, mga kababayan, sumuko na raw si PBBM. Mamaya lang. Intay lang, guys. Intay lang. investments Punta tayo still, dyan. the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this and in any way. In quite the contrary, they've been very, very helpful. Sa datos ng Department of Energy noong 2020, ang undiscovered resources daw sa West Philippine Sea aabot sa mahigit 6 na milyong bariles ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dating may joint marine seismic undertaking ang Pilipinas kasama ang China at Vietnam para sana sabay-sabay na magsaliksik sa mahigit 142,000 Panahon ni kilometers GMA yan. na bahagi ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Pero ipinawalang bisa ito ng Korte Suprema Correct. noong 2023. Labag daw kasi ito sa konstitusyon. Tama yun. Labag talaga siya sa Constitution. Alam niyo kung bakit? Kasi it's a tripartite agreement. Ang hatian divided by 3. Oh. So 33.3%. 'Di ba? 33.3. Kasi divide by 3 eh. Yung 100% divide mo sa 3, 33.3. Okay. Hindi talaga unconstitutional talaga 'yun, guys. Unconstitutional talaga yun. Bakit? Kasi mga kababayan, ang sinasabi sa Constitution, kung makikipag-partner, ang presidente ay merong kapangyarihan na maipag-partner sa ibang bansa for the exploration, exploitation, and development ng ating natural resources sa ating territorial waters, including the exclusive economic zone. Pero may usapan. Hindi pwedeng bababa sa 60% ang share ng Pilipinas. Hindi pwedeng bababa sa 60% ang share ng Pilipinas. Bakit? 60-40 nga eh. Yun ang nasa constitution natin, di ba? 60-40. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung tripartite agreement and then divided equally sa tatlong bansa, yung agreement, hindi talaga papasok sa konstitusyon. Hindi talaga siya lulusot. So, mga kababayan, ang magiging problema dito, mga kababayan, ay kung papayag ang China sa 60-40. Oo. Lalo na exclusive economic zone natin yan. Kaya nga inaagaw nila yung Recto Bank eh. Kaya inaagaw nila yung Recto Bank kasi gusto nila suluhin nila yan. Or ang gusto nila 50-50. Hindi naman mangyayari yung 50-50 kasi tayo naman na mag-violate ng batas natin. Unang-una, wala naman silang karapatan dyan. Ba't sila nakikialam? Diba? Ba't sila masusunod? Wala naman silang karapatan dyan. Ganun lang talaga yun. So, ako, kahit sinabi ni PBBM yan, ako, personally, hindi ako kumpiyansa na mangyayari yan. Unless, kaya nga, ito yung specific na sinabi ni Presidente na this Iran war may now be the impetus to start these discussions. Ibig sabihin, baka itong Iran war na to ang maging trigger na sa China para makipag-usap. Alam niyo kung bakit? Simpleng-simple lang mga kababayan.
US-Israeli strikes on Iran put China's energy security at risk. Sabi ko nga kanina, mga kababayan, ang China ay nabubuhay sa ekonomiya ng ibang bansa. At sila, wala silang natural resources. Landlocked sila eh. For some reason, landlocked sila pero wala silang oil. So majority ng kanilang oil ay binibili na sa Iran. Binibili na sa Iran. Ginera ang Iran. In fact, mga kababayan, even while the war is ongoing, si Iran nagde-deliver pa rin sa China ng oil. Oo. Ngayon, mga kababayan, alam ko meron stockpile ang China na parang good for 1 year yata. 1 or 2 years, if I'm not mistaken. May stockpile sila. Pero, with how they're using it, they have the largest navy in the world right now. Oo. They have the largest navy. Gaano karaming crudo gagamitin mo doon? Sige nga. Aanhin mo ang maraming barko kung wala kang crudo. Diba? Aanhin mo ang maraming barko kung wala kang crudo. Oh. Correct. Marami silang rare earth minerals. Pero paano nila ma-manufacture yan or paano nila ma-refine kung wala silang walang kuryente dahil walang gas. Diba? Isasagwan daw, sabi ni Soft Bites Unlimited. Isasagwan nila. Sa ngayon, wala pang nuclear-powered ship. Mas wala rin sila. Meron silang isang nuclear power. Hindi, wala. Diesel din yun eh. Yung pinaka-high-end daw nila na tawag dito, aircraft carrier, diesel din. Kaya ang ingay daw eh. From what I know, meron silang isang nuclear-powered na submarine. Isang submarine. Or 2. Oo. Pero karamihan ng nila is ships. Oo. So, paano tatakbo kung walang crudo? Di ba? Hindi lang naman ng Navy nila ang gagamit ng crudo. Meron din naman silang mga private citizens. Meron silang manufacturing plants. Meron silang mga energy needs, kuryente, etc. etc. So, paano? Ang sagot dyan, kukuha sila sa Russia, di ba? Which is something that they've been doing for some time. May problema din ang Russia. Ayan kasi itong habang tumatagal, nahihirapan na si Russia, no? Akala natin madudurog ni Russia ang Ukraine, pero ang tibay ng Ukraine hanggang ngayon nandiyan pa rin, Galing. Ilang taon na ba? Nakadalawang taon na no? Galing. 22, 23, 24. Hindi, 3 years na pala. Magti 3 years na. Oo. Tindi rin ng ng Ukraine. So anyway, ngayon mga kababayan, kay Russia sila kumukuha ng energy. Share yan. Okay? Russia pero ang main nilang supply is from Iran. Ang problema nila ngayon kay Russia, mga kababayan, binomba ng Ukraine yung kanilang mga oil depot. Nainggit sila sa nainggit sa Israel, binomba rin yung Tindi, guys. Ang tindi. Binomba rin. Kailan lang to? Ito, March 25, oo. March 25, 2026. Russia's Baltic ports halt oil loadings after massive Ukrainian drone attack. So ngayon, may problema si China. Saan siya kukuha ng langis? Saan siya kukuha ng langis? Yung stockpile niya for 1 year, 2 years lang. Saan kayo kukuha ng langis? Diba? Kaya sinabi ko kanina, nasabi ni PBBM na baka ito na ang maging impetus para mag-usap tungkol sa oil. Oo.
Kasi kakailanganin nila ng langis. Kakailanganin ng langis. Hmm. Kung merong oil sa West Philippine Sea, kailangan ng China ng oil, nasa EEZ natin ng oil, baka pumayag sila. Baka. I won't count on it. Pero, hindi natin alam. Di ba? Humihina ng ekonomiya ng China. Nawawala na ang kapangyarihan ni Xi Jinping. So, alam naman natin lahat. It can happen. It can happen. So mga kababayan, ito pa isang development. Sabi, Asia wants more US oil and gas to reduce Middle East dependence after Iran war. Sabi yan nitong March 23 sa balita. Asian allies are looking to the US for secure oil and gas supplies during the Iran war. Japan relies on the Strait of Hormuz for 90% of its oil imports. Alaska will play a major role in providing Asia with secure energy. So ito na mga kababayan. Tingin nyo ba si US bebentahan niya si China ng oil? Pwede. Pera pa rin yan. Pero it will come with limitations, to say the least. It will come with limitations, to say the least. Yung pagbili nila pagbenta nila ng oil, sa China. In the first place, mga kababayan, kaya nga inaresto tong si Maduro, kaya binomba ang Iran, ay dahil para mawala ng kakampi si China, di ba? Baka kasi hindi niyo na baka kasi hindi ho tayo na inform. Yun ho talaga that's the point of the whole thing. It is to remove the allies of China from the chessboard. Para mawala na, or di man mawalan, mabawasan ang capability ni China na sakupin ang Taiwan. Kasi mga kababayan, pag pinasok ng China ang Taiwan, yan na yung umpisa talaga ng matinding gulo. Sureball yan. Sureball yan. So, ako mga kababayan, I think si PBBM is just taking advantage of the situation. He's just taking advantage of the situation. Alam nyo mga kababayan, si PBBM, si Iran is almost decimated. Wala nang alam niyo ba kung bakit lang hinaharangan nila yung Strait of Hormuz? Yun na lang kasi meron sila. Wala na sila. Wala na sila. Yun na lang ang meron sila, yung Strait of Hormuz. Tsaka yung oil. That's it. Hindi pa nga yata hindi pa nga yata parang puppet lang din si Khamenei, yung bago, yung anak ni Khamenei. Si pangalan yun? Mustaf or something. Basta yun. Yun. Baka nga ang nagpapatakbo pa niyan, hindi talaga siya yung supreme leader, nilagay lang siya doon para mayroong muka. Di ba? Mujtaba, ayan si Mujtaba. Yung anak. Kasi di pa rin nagpapakita hanggang ngayon. Hindi pa siya lumalabas. Tapos may fake news pa na tawag dito. Kahapon may nabasa akong fake news na tawag dito. Shucks, nakalimutan ko. So ayun. Anyway, going back. Cardboard. Si Cardboard. Karton din si Khamenei yung karton din siya, guys. So, nakikita lang sa karton. Si Mujtaba Khamenei. So, I mean, and ngayon we are already seeing the final stages of the Iran war.
nagmamakaawa ng Iran sa US, tantanan na raw sila. Bitawan na raw sila. Mm-mm. Pag hindi raw nag-work itong recent na peace deal, within 5 days, bobombayin daw niya uli ang Iran. Isasama na niya yung mga oil depot. Di wala na silang leverage. Wala na. Tapos ang boxing. 4 days to go, Fido Dido, correct. 4 days to go. Pag hindi raw yung tinigil within 5 days, wala, uubusin daw niya lahat yun. Pero feeling ko, pag inubos niya yun, sasakupin na ng Amerika yun. Amerika na bahala sa oil. Ganun lang naman yun. Proxy war. Oo, but anyway, so ayun na nga. Ganun na nga ang mangyayari dyan. Hindi pa natatapos. O sige, sabihin natin magtutuloy yung partnership ng China pagdating sa oil. Sabihin lang natin, magtutuloy. May partnership din ng Pilipinas tsaka US pagdating sa paggawa ng defense. Ng paggawa ng mga bala. Paano ngayon yan? Paano ngayon yan? O di mas alam mabubisi si China. Wait lang. Akala ko ba okay tayo? Bakit gagawa kayo ng bala para sa Amerika? Ba't gagawa kayo ng mga materials for weapons ng Amerika? O, di ba? So baka mahirapan din. Ako personally, I don't think it will happen personally. Pero alam naman ni Presidente yung ginagawa niya eh. Kaya nga mga kababayan, iniisip ko talaga, etong ginawa na to ni Presidente is really just taking advantage of the situation. It's just taking advantage of the situation. And whatever gets us the oil, guys, yun lang yun. It's all about the results. Oo, saka na natin pag-usapan yung means kapag nandyan na yung Pero hindi rin eh, 'di ba? The end justifies the end cannot justify the means. Dapat takot pa rin. May pa rin, may takot pa rin sa Diyos yung proseso. Oo. But anyway, so yun na nga. So ako personally, hindi ako masyadong optimistic na mangyayari yung na yan. Kahit sinabi pa ni Presidente yan. Pero if he makes it happen, 'di ba? Why not? Let's see kung ano yung magiging concessions niya. Pero definitely territory won't be conceded. This is purely economic in nature. Tapos most probably this will be a 60-40 agreement. 60% for Philippines, 40 for China. Most probably. So, kung ganun ang mangyayari, di maganda, di ba? So maganda yung ganun. Ganun yung gusto natin. Okay, so mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. I'll see all of you tomorrow. God bless. Good night. Enjoy your day. Bye. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan na ito.